Sana naman po hindi ganyan ang ginawa niya. Hindi ko po. Sa ulo naman nagbabagang balita. NBI DOJ team nakauwi na mula Hong Kong. Salaysay na 5 survivors sa August 23 hostage na dadalo sa One Kapamilya Go ng TFC sa Amerika. Dinumog! Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi Pilipinas, kami po ang Patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. 5 Hong Kong Chinese nationals ang nakuna ng testimonya kaugnay sa madugong hostage taking noong Agosto 23. Inaasahang mabubuo na rin sa Lunes ang draft report ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC. Nagpapatrol, J. Ruiz. Halos isang linggo rin ang misyon sa Hong Kong ng DOJ at NBI team. Pag-uwi ng Maynila, bit-bit nilang sinumpa ang salaysay ng 5 Hong Kong nationals na naging biktima sa madugong hostage taking noong 23 ng Agosto. Hindi raw naging madali ang pagkuha ng mga salaysay. Bukod sa kailangan ng interpreter, matindi pa rin ang sama ng loob ng mga survivors. Isa sa mga nagbigay ng testimonya, may kondisyon pa. Pinilit lang natin makiusap kung pwede ma-interview si Mr. Chan. Pumayag, may kondisyon. Nakasarado yung kortina. Ayaw makita ang siguro Pilipino. Ang investigating team na rin mismo ang humihingi ng tawad sa kanilang nakakausap. Maliban sa 5, ayaw humarap ng ibang survivor dahil sa trauma at stress. Humingi tayo ng apology. Hindi natin gusto mangyari yon. We didn't want it to happen. Sa Lunes, isusumiti ng investigating team ang kanilang report sa IIRC panel. Pero ilang araw pa hihintayin ang analysis sa resulta ng Integrated Ballistic Identification System na ginagawa rin ng Hong Kong. Dito malalaman kung kaninong balang tumama sa mga hostages. Tiniyak naman ni IIRC Chair Justice Secretary Laila De Lima na matatapos na nilang draft report sa investigasyon sa Lunes. Doing our best to come up with a thorough, accurate, comprehensive, and unassailable report. If the report is satisfactory, especially to the Hong Kong authorities, then we move on. Kinakailangan daw kasing maging makatotohanan at katanggap-tanggap sa lahat ng sektor ang resulta ng kanilang investigasyon. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Nagdamayan ng mga Pinoy kasunod ng malaking sunog sa gas pipeline sa San Bruno, California, USA. 4 na Amerikano ang namatay at 50 ang nasugatan sa sunog. Nagpapatrol, ABS-CBN North America Bureau Chief, Jing Reyes. Tinapos na ng mga otoridad ang paghahanap sa mga labi ng biktima ng malahiganteng sunog sa San Bruno. Inaalam na ng mga otoridad kung bakit sumabog ang gas line ng Pacific Gas and Electric o PG&E na pinagmula ng sunog. Isinailalim sa state of emergency ang lugar. Maging si Pangulong Obama nakiramay sa mga taga San Bruno. Mabigat pa rin ang loob ng mga biktima tulad ng pamilya Makaraig. Napanood pa nila nang matupok ang kinalakihang family home sa Glenview Drive mula sa bahay ni Amy Makaraig kung saan sila lumikas. Si Sherry at kapatid na si Enric ang naiwan sa family home nang naganap ang pagsabog. Like I was screaming too. My brother was also screaming, and I was just like scared and panicked and like kind of like in shock. Nang matiyak na ligtas silang lahat, wala nang nagawa ang magkakapamilya kundi magdasal at hintaying tumigil ang pagkalat ng apoy. Maglungkot ka man, wala ka rin magagawa. Pero memorable sa amin yung bahay. Sa din talaga yung nangyari, hindi namin talaga alam kung anong gagawin. Saka siya kami ngayon. Sa kabila ng tinamong kamalasan, maswerte pa rin ang pakiramdam ng pamilyang ito na napakalapit sa isa't isa. Habang nagre-recover ang mga kababayan nating nawala ng mga bahay at ari-arian, ang ibang Pilipino naman nagsimula ng magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng sunog sa San Bruno. Ganito ang eksena sa evacuation center sa San Bruno Park. Dagsa ang volunteers, mga pagkain, kumot
damit at iba pang supplies. Mga Pilipino nag-ambag din ng kanilang donasyon. My boss owned a restaurant and I worked there as a manager. So he asked me to come over and, itanong nga kung if there's anything that we could do. Malaki man ang pinsalang dala ng trahedya, marami pa rin ang umaasang makakabangon silang muli. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, San Bruno, California. Dito sa Pilipinas, nasunog din ang Liwayway Building sa Chino Roces sa Makati City. Pasado alas 10 kaninang umaga. Naapula ang sunog sa loob ng 1 oras pero naospital ang bumberong si SFO2 Edgardo Serapio matapos makalanghap ng sunog. Isa pang bumbero ang nasugatan sa paan ng makaapak naman ng pako. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang sumabog na aircon umano ang naging sanhi ng sunog. Tuloy po sa pagdami ang mga kaso ng nadedengge sa mga ospital. Ayon sa Department of Health, malaki ang kinalaman ng lumulobong bilang ng populasyon sa pagkalat ng dengue lalo na sa mga lungsod. Nagpapatrol Abner Mercado. Higit na mahirap ngayong pigilan ang dengue kaysa noong dekada 90. Ayon kay Dr. Eric Tayag, ito'y dahil mabilis ang paglobo ng populasyon at dagsa ng mga tao sa mga lungsod na sentro ng paglaganap ng dengue. Sabi pa ni Tayag, may kinalaman ang pagbabago ng klima, idagdag pa ang dami umano ng mga naiimbak na mga tubig na pinamamahayan ng dengue carrying mosquitoes. Yung mga lamok na may dala ng dengue virus ay nag-a-adapt sa klima. So, ibig sabihin niyan ay dumami ngayon ang maaaring pamugaran ng lamok. Mahigit 69,000 na ang mga kaso ng dengue sa bansa. Sa mga ospital, siksikan pa rin ang mga pasyente. Sa Tondo Medical Center, 2 o higit pa ang magkatabi sa iisang kama. 3 hanggang 4 ding na dengue ang dumarating doon kada araw. Sa East Avenue Medical Center naman, mahigit 4 na po ang mga pasyente na nakakonfine dahil sa dengue. Ang mga express lane laging abala sa dagsa ng mga nadedengue. Number ng dengue cases namin na umakyat, lalo na noong July to August. Talagang punong-puno, share na ng kama, minsan naglalagay na ng stretcher. Aktibo rin ang kapatid ng Pangulo at dengue ambassador na si Chris sa paglaban sa dengue sa mga darating pa niyang medical mission kontra dengue. Tiniyak ni Chris na tuloy-tuloy ang pamumudmud niya ng mga insect repellent lalo na para sa mga bata. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Kasabay ng paghahain ng Notice of Strike ng Union ng Flight Attendants, itinutulak nila ngayon ang pag-amyenda ng retirement age sa kanilang mga kasama. Ang ibang flight attendants nangangambang maputol ang pangarap na sundan ang yapak ng magulang. Narito ang ating kwentong obrero. First-timers ang bansag sa kanila ng Union sa PAL na Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP. Ngayon lamang kasi sasali sa labor dispute sa pagitan ng Union at ng PAL management. Karamihan sa flight attendants nito ay nagsimula noong 2007. Sina Luis Navarro at Hanina Han, mga dating cabin crew ng PAL ang kanilang mga magulang. Bata pa sila, pinangarap ng maging FA. Baby pa lang, I was practicing both of us, pretending to, be FAs in the house with the cabin keys. I don't have any plans of applying to other airlines because I'm so proud working with Philippine Airlines. Pero masaklap dahil sa tinatawag nilang gender discrimination, unti-unti umanong pinapatay ng PAL ang kanilang karir. Ipinaglalaban nila rito na dapat ay amyendahan ang itinakdang retirement age sa 40 batay sa CBA. Bukod sa retirement age, issue rin nila ang hindi pagkamit ng minimum wage. Matatandaan na tumatanggap lamang ng basic pay ang bawat FA na 8,600 pesos o mababa sa minimum wage. Many say that life begins at 40. In PAL, it ends at 40 years old. Kaya sa itinakdang strike ng flight attendants sa katapusan ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre, 100% daw ang sasali. Sa panig naman ng PAL, nananatili silang tapat sa kanilang negosasyon sa FASAP. Hinimok nila ang mga miyembro na makipagnegosasyon muli. At dahil natanggap na ng DOLE ang notice of strike, mahigit 1 buwan pa ang cool-off period. At ayon naman sa Department of Labor, batay sa kanilang data nitong taon lamang, aabot na sa 100 ang natatanggap nilang notice of strike mula sa mga kumpanya. Dito po yan sa National Capital Region. Susubukan nilang maplansya mga labor dispute nito para hindi na humantong sa tigil trabaho.
Patay sa pamaril ang 2 lalaki sa Tondo, lungsod ng Maynila. Exclusive nagpapatrol, Jackie Manabat. Di mapigil ang luha ng inang si Rosemary Versosa habang nakatabi sa van lula ng bangkay ng kanyang anak na si Jaime Agipon. Nakatambay lang daw ang biktima sa gate ng Area C Parola, Tondo nang paulanan ng bala ng di pa nakikilalang sospek. 15 basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Ang hinala ng pulisya, merong nakaalitan si Jaime at niresbakan. Patay rin sa pamamaril ang 48 anyos na si Juan Salumeo. Tadtad din ng bala ang kanyang katawan na kaagad din itong ikinamatay. Magtatapon lang daw sana ng basura si Salumeo nang ito'y pagbabarilin. Ang masaklap, maaaring ito ay nadamay lamang. Humihingi ng hustisya si Aling Feli dahil ang kanyang asawa lang ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Dapat naman po pipiliin naman nila, ang daming masama dyan. Sa investigasyon ng pulisya, maaaring si Agipon ang target talaga ng mga sospek at nadamay lang si Salumeo. Sa ngayon, we are not sure kung anong dulot nito at nauwi sa ganitong barilan. Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga sospek. Jackie Manabat, Patrol ng Pilipino. Sa Pangasinan, patay rin sa pamamaril ng mag-asawa matapos silang pagbintangang mangkukulam. Exclusive nagpapatrol, Chris Zuniga. Patay ang mag-asawang Angelo at Emilia Pascua matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Apunit, San Carlos City, Pangasinan kagabi. Ang sospek, mismong ang pamangkin nilang si George Arcangel. Nakita ito ni Ana, apo ng mga biktima. Kwento niya, bandang 6:30 kagabi, pumunta ang lasing na si Arcangel. Pinagbibintangan daw na kinulam ng kanyang tiyahin ang kanyang kapatid na kalilibing lamang noong Biyernes. Pagka harap nung suspect, nilabas niya yung baril niya, tapos inutukan yung lulo ko, sabi niya, pasensyahan na tayo uncle, sabi niya, tapos yung binaril na. Tinatrack natin yung pwedeng pagtaguan nung suspect. Nagtamo ng 3 tama ng bala sa ulo at katawan si Aling Emilia, habang namatay naman sa ospital si Mang Angelo dahil sa tama ng bala sa tiyan. Nakatakas ang sospek pero nahuli rin kanina. Inaresto rin ang kanyang ama dahil alam daw nito ang balak ng anak pero hindi niya pinigilan. Hindi ko maalam Kung alam ko, di pipigilan ko siya. Siyempre katarungan. Desidido ang pamilya Pascua na kasuhan ang sospek. Chris Zuniga, Patrol ng Pilipino, Pangasinan. At susunod, Exclusive, palpak na panloloob at pagnanakaw, huling-huli sa video. Malaundoy na flash flood sa Italy, tinangay ang mga kotse at bahay. At pagdating ng Kapamilya Star sa One Kapamilya Go ng PFC sa Amerika, dinumog sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Kuhang-kuha sa CCTV camera ang panloloob at palpak na pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan sa lungsod ng Quezon. Exclusive nagpapatrol, Pia Gutierrez. Alas 12:30 ng madaling araw kahapon, mag-isang pinasok ni Raul Bello Jr. ang tindahan ng ARM Skin Essentials Corporation sa Frisco, Quezon City para pagnakawan. Alam nito ang pasikot-sikot sa loob ng tindahan dahil siya ang elektrisyan nito at mismong nagkabit pa ng vault. Perfect crime na sana, yun nga lang nandyan ang CCTV camera at kahit patay ang ilaw, na-i-record ang nagaganap na pagnanakaw. Bago pinintorya ang laman ng tindahan, tinangka niya munang sirain ng CCTV camera pero hindi ito umubra at nakunan pa siya ng malapitan. Sa pag-aakalang hindi na siya nakukunan, dumiretso na ang suspect sa second floor, kinalas ang vault at pahirapang ibinaba. Sa bigat ng vault, ilang minuto din siya nagpahinga bago tuluyang lumabas sa fire exit. Pero malas ng suspect, wala palang laman ng vault. Kakadeposit lang namin ng laman ng vault, just so happen na walang laman yung vault kung hindi yung lalagyan lang ng pera. Pakonsuelo na lang daw sa suspect ang nabitbit niyang whitening soap at 1,500 pesos na barya. Ngayon, napakahalaga ng CCTV. It's because nga makikita mo talaga na kahit na yung mga taong kilala mo, pwede palang magnakaw sa'yo. Pinaghahanapan ng QCPD ang suspect. Meron tayong ebidensya na talaga nagpapatunay na ginawa niya yung krimen. Napakalaking ebidensya ng CCTV. Nagbabala naman ang pulisya sa publiko na lalong mag-ingat sa mga magnanakaw, lalo na ngayong magpapasko. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino.
Dumating na kanina sa New York City ang kontrobersyal na si Pastor Terry Jones ng Pentecostal Church sa Gainesville. Ang pastor ang nagbantang susunugin ang mga kopya ng Quran bilang bahagi sa pagunita sa September 11 terror attack. Siniguro ng anak ni Terry na si Luke na walang magaganap na panununog ng Quran. Nananawagan naman ang Muslim Phil-Am sa New York na huwag ituloy ang pagsunog sa Quran. Git nila, mas masahol pa sa pagbobomba sa buong mundo ang pagsunog sa Quran. Dumagsa ang daan-daang Marcos loyalist sa Batac, Ilocos Norte. Ito'y para ipagdiwang ang ika-73 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Matapos ang misa sa Cathedral ng Batac, pinangunahan ni Congresswoman Imelda Marcos ang pag-aalay ng bulaklak sa refrigerated crypt ni Marcos sa musoleo ng pamilya. Ayon kay Senador Bongbong Marcos, hindi pa siya nawawala ng pag-asa na maililibing sa libingan ng mga bayaniyang ama kahit pa ang nakaupong Pangulo ay ang nakalaban nila sa politika noong panahon ng martial law. Darating din mamaya si Congressman Manny Pacquiao na siyang panauhing pandangal. Sa Coronadal City, South Cotabato, 5 ang patay, kabilang ang 7 buwang gulang na bata dahil sa flash floods at landslide sa lugar. Umabot naman sa 89 na pamilya ang nawala ng tirahan. Kwento ng mga residente, dumaan ang isang buhawi na sinabayan pa ng malakas na pag-ulan kahapon ng hapon. Sa Italy naman, isa ang nawawala sa Malaondoy na pagragasa ng tubig na may dalang putik o mudslide sa Italy. Sa amateur video mula sa www.ureporter.it.com, tila ala-ala ng bagsik na ondoy ang nakita sa pagkakapatong-patong ng mga sasakyan na tila nilalamon ng tubig na may dalang putik. Pilit na pinaghahanap naman ng mga otoridad ang isang coffee bar worker na nakulong sa loob ng pinagtatrabahuan. At susunod, Sabayang pagkanta ng iisang tao, hataw sa YouTube. At pagdating ng Kapamilya Stars na dadalo sa One Kapamilya Go ng TFC sa Amerika, dinumog sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Concert ng international music artist sa bansa, inaabangan na, pero Billy Crawford hindi pa patalo sa anniversary concert. At Kapamilya Stars, dinumog bago pa man ang kanilang TFC event sa Amerika. Yan sa pagpapatrol ni Gretchen Pulido. Sa San Francisco International Airport palang pinagkaguluhan na ang Kapamilya Stars na tampok sa summer saya ng TFC ang One Kapamilya Go sa California's Great America. Naroon ang mga bida ng showtime na sina Vong Navarro, Ann Curtis at Vice Ganda. Kasama rin sa engranding show si Angelica Panganiban at Tambalang Kimerald. Pag-open pa lang ng door, andun na sila with banners. Kaya sobrang happy and thankful sa lahat-lahat. Sobrang excited po kami. Finally, dito na kami sa Sanfo. Hataw sa paghahanda si Billy Crawford para sa kanyang 25th anniversary concert mamaya sa Music Museum. Tampok rito ang ASAP Live at G-Force at ang girlfriend ni Billy na si Nikki Hill, mga kaibigan sina Ia Villania, John Prats at Sara Geronimo. What up, Kapamilya? This is your boy Flo Rida. Ito ang bati ng rapper na si Flo Rida na nagpasikat ng mga kantang Low at Club Can't Handle Me Right Now sa kanyang Pinoy fans. Inaabangan na ang Superfest 2010 sa September 18 kung saan kasama rin niya si Sean Kingston, ang nasa likod ng kantang Beautiful Girls at Ini Mini. Hindi rin siyempre papahuli ang Commander singer at dating miyembro ng Destiny's Child na si Kelly Rowland. Hello Philippines, this is Kelly Rowland. Come join the party with me and my friends. I'll see you all there. Kasama rin sa Superfest 2010 si T-Pain na nagpasikat ng kantang Freeze at Bartender. Gretchen Pulido, Patrol ng Pilipino. Umahataw ngayon sa YouTube ang kabilib-bilib na multiplicity video ng isang American Chinese. Dito, makikita ang 10 imahe ni San Chu kumakanta ng sabay-sabay. Nagpapatrol, Mark Logan. Uumpisa ng iisa, maya-maya may jam na. At muli, madadagdagan pa.
hanggang sa halos isang barangay na sila. Pero kung malinaw pa ang mata, teka, magkakamukha ata. Patok na patok sa YouTube itong si Sam Chu. Pagsamasamahin man sina Sam Milby, Sam Pinto at Kim Chu, hindi pa rin nila kayang tapatan ang tropa ni Sam Chu. Natag niyang video na Fireflies, pumalo ng higit 3 million hits lang naman. Sausaw niyang video sa Gaga Over Glee, naka 12 million na eh. Sa multiplicity na gimmick nitong si Sam, medley niya ng Michael Jackson, pumalo na ng halos 15 million. Kapag kumanta na ng sabay-sabay, malilito ka kung sino ang tunay. Yung nasa tabi na nakabantay ang siyang tagabigay ng talent fee. Hirap kasing magkamali kung kanino iaabot ang TF. Baka mag-away-away sila eh. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. Galing ah. Apat rin tayo dito, no? Basta may voicing din. Ayun. At yan po ang mga balita na kalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.